1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, welcome to my channel. Maraming salamat guys. And then of course, sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para naman sa una nating chika, Miss World Gay Philippines 2026 may panalo na. Yes! Ito nga, kinoronahan na nga kagabi ang bagong Mr. Gay World Philippines na si Dre, kung saan siya ang nagwagi ng Mr. World Philippines from Bulacan. Yes! Obviously naman, from the start naman, malakas na talaga ang laban ng pambato ng Bulacan dito sa Mr. Gay World 2026. Dahil alam naman natin na iba yung kagwapuhan niya, iba yung dating, Diyos ko naman, fresh na fresh from come out, di ba? So, sino ba namang aayaw sa kagwapuhan nito? Kahit ngayon, lumaban to ng Mr. Pilipinas ba? Oho, so parang nakita ko yan sa isang pageant. Diyos ko, unang tingin ko pa lang sa kanya, feeling ko siya na ang mananalo. Dito pa kaya sa Mr. Gay World Philippines. Natural, no? Di ba? So, iba kasi yung charisma, iba yung dating, iba yung kanyang presensya. Kumbaga, kahit saan yan lumaban, kung ganyan yung energy na ibinibigay niya at vibes, panalo talaga, di ba? So, yon. So, ako, para sa akin, winner ang pambato ng Bulacan talaga, from the start pa lang. At wala nang tatalo sa kanya, siya na yun. So, ako, tinitignan ko na parang, okay, coronation na lang talaga ang pinag-uusapan dito. At ayun nga, nagwagi nga siya kagabi. Kaya, happy ako for him. Congratulations. At job well done, di ba? So, tingnan natin kung ano ang magagawa niya bilang hari or bilang bagong Mr. Gay World Philippines 2026. Welcome to the club. Charot. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, pinag-uusapan, callback para sa Miss Grand. Sabing gano'n, sa July 3 daw ay magaganap na ang The Grand Callback. Oho. So, tingnan natin kung may grand nga bang darating na kandidata dito sa Reyna Pilipinas. Oho. So, yan. Dahil nung unang grand callback nila, parang wala naman masyadong grand. Meron grand shocking. Ayun. Anyway, so, tignan natin kung sino nga ba ang magiging official candidates ngayon ng Reyna Pilipinas. Ngayon pa lang ay na-excite na tayo. Ang sabi nga nila, June 30. Pero ngayon, July 3 na. Siguro dahil tinaon na weekend. So, yun. So, syempre excited ako kung sino nga ba ang mga makikita natin kandidato sa Reyna Pilipinas. Ito ang first edition na talaga naman kaabang-abang. Dahil syempre, first edition nga. At nandoon ako na looking forward ako na meron tayong makikitang kandidata na may excite ang lahat, di ba? So tingnan natin kung meron ng grand candidates na
darating sa Reyna Pilipinas. And I'm so excited, di ba? Dapat ma-excite ka din dahil syempre, Reyna Pilipinas to. Iba to, di ba? So, yon. So, good luck and wish all the best para sa Reyna Pilipinas Organization. Yon, abang-abang tayo dyan. Kung sino nga ba ang mga makikita nating kandidata na lalahok sa kanila ngayong taon na to. Samantala, kinoronahan naman kagabi ang bagong Miss Manila na kung saan naman ang nanalo ay si Beatrice Santos. At sabing ganon, ilalaban daw to ng Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay may ganda, kakaiba, kaya siya ang pinanalo dahil unique ang beauty na meron siya. At isa na namang kandidatang malakas na makikita natin sa darating na Miss Universe Philippines. Ngayon pa lang nakikita ko na isa siya sa mga mag-iingay ang kanyang pangalan sa Miss Universe Philippines bilang kandidata. And looking forward ako kung ano pa ang maipapakita niya. But for now, congratulations syempre kay Beatrice Santos bilang bagong Miss Manila 2026. So, mabuhay ka, di ba? So, yon, job well done. Yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Joy Barcoma, no airtime for her finals walk. Wala naman tayong magagawa dyan. Hindi ko alam kung makikita nga ba natin si Joy Barcoma dito sa Miss Earth ngayon. At looking forward ako kung sino yung magiging next Miss Earth Philippines natin. And syempre, gusto ko rin magpasalamat kay Joy Barcoma bilang represent natin sa Miss Earth noong nakaraan. At job well done, ayun ang masasabi ko. Si Joy Barcoma ay isa sa mga kandidata na talagang inabangan din ng lahat. At niyanig tayo sa galing, di ba? So, yun. So, congratulations dahil job well done. Na-fulfilled mo naman yung iyong journey bilang Miss Earth kahit sabihin pa natin na hindi ka nila binigyan ng farewell walk or what. But you still Miss Earth Philippines 2026. At maraming salamat sa iyo, Joy. And then, God bless you and more power sa next journey mo, sa mga magbubukas na pintuan sa iyo bilang bagong panimula sa buhay mo. Diba? So, yun. So, happy ako for Joy. And then, job well done. Ayun masasabi ko. And thank you. Diba? So, yon. So, para sa sumunod natin, chika, eto nga si Margaret Britton. Mama Sam, nakikita mo bang malakas ang laban sa Enter Global Philippines? To be honest, yes. Sino ba naman makakatanggi sa beauty na meron siya? Ang ganda-ganda niya. Di ba? So, ako para sa akin, yung beauty na meron siya, yun talaga yung magdadala sa kanya sa laban na to, na Enter Global. At naniniwala ako na kaya niya talaga iuwi ang corona ng Enter Global sa bansa natin. So, ngayon pala, nakikita kong malakas ang laban ni Margaret Britton at may ibubuga dahil itong namang babaeng to ay meron talagang galing na ipinapakita. At yung ganda pa lang niya, Diyos ko Lord. So, parang doon parang winner na. So, kapag gumalaw pa yan, mas winner pa. So, abangan natin at supportahan natin syempre ang Miss Enter Global Philippines candidates natin na lalaban nga sa Indonesia ba? So, yon very soon. So, good luck and wish all the best para kay Margaret Britton. Ayan. So, exciting yan. Hindi ko alam kung sa Indonesia eh. Pero eto, nakakaloka dahil ang Miss Universe Spain ay dating Miss Grand Prix runner-up. Ito nga ay wala nang iba kundi si Suzy Mendez. Kilala ko siya. Maganda siya. Yung beauty niya talaga ay may ibubuga talaga. Kumbaga, parang kailangan lang niya siguro ay paghandaan ang laban niya sa Miss Universe. So, malakas ang pambato nila kung ito nga ang tatanghaling Miss Universe Spain. Hindi ko alam kung kandidata pa lang siya or siya na talaga. Parang pili ko siya na. And then, yes, may laban ang Spain. At tignan natin kung anong magagawa nito sa
Miss Universe ngayong taon na to. Eh kung doon nga sa Miss Grand na kaya niyong mag-pip runner-up doon pa kaya sa ano, di ba? Sa Miss Universe. So, ibig sabihin, kaya niyong mag-penetrate basta maghanda lang siya ng bonggang-bongga. Kasi syempre, Miss Universe is Miss Universe. Miss Grand is Miss Grand, di ba? So, iba ang Grand, iba ang Universe. Pero nandoon ako na kung ano yung i-offer niya sa table ng Miss Universe at kung magugustuhan siya ng mga hurado, magugustuhan siya ng mga tao doon, go, 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 go. Diba? So, ngayon pa lang, congratulations sa Spain. O, diba? Naku, mukhang malakas ang laban talaga. At grabe ang pukpukan ngayon sa Miss Universe. Buti na lang, yung candidates natin ay merong ibubuga, di ba? So, yan. So, para sa sumunod natin, chika, Herlin Budol, inoperan ng isang gobernador ng 150,000 para sa one night stand. Kung ikaw ba o opera ng 150,000 ng isang gobyerno o governor, papayag ka, di ba? Kung hindi nga governor, pumapayag tayo ng libre, charot. Depende. Kung baga, akin kasi, yung mga nakaupo sa politika, maging careful kayo. Hindi porket artista or hindi porket beauty queen ay ganyan na yung gagawin natin. Sabi nga ni Herlin Budol, syempre, tinanggihan niya. Sabi niya, ibigay mo na lang sa lalawigan mo at itulong mo. O, di ba? Parang feeling ko, hindi kailangan ni Herlin Budol yung 150,000. Di ba? Kasi meron siya noon. At madali lang niyang kitain yun. So, ang akin, sana, yung mga nakaupong gobyerno, tigilan na ninyo yan. May mga asawa naman siguro kayo. At kung wala naman siguro may mga girlfriend kayo, di ba? O kaya, mamakla kayo, charot. So, yan. Nakakaloka. Nakakaloka yung eksenang ganyan, no? So, yun. So, si Herlin Budol matapang na ipinost yung message ng governor na to. At kung sino man to, nakakaloka siya. Nakakaloka kasi alam mo yun, bakit kailangan mag-offer ng ganyan? Saan galing ang pera? Galing ba sa bulsa niya to o galing sa kaban ng bayan? Ang dami-dami naghihirap dahil sa mga kalokohan ng mga tao sa mundo. Yung alam mo yun, ayan ang sinasabi ko. So, boto pa more. Nakakawindang. Sino kaya to, no? Sino kaya to na nag-offer sa kanya? Kung gwapo, kung ako kung gwapo at libre na. Wala nang mga 150,000. Ibigay na lang natin yan sa taong bayan. Libre. Charot! So, yan. Nakakaloka. Si Gob L. Nakakaloka. L na L siya kay Herlin Budol. Paano naman kasi ang ganda naman talaga ni Herlin Budol, no? Pero mali yung ganyang gawain. Mali yung ino-offer niya kay Herlin. Para namang ang baba ng tingin niya kay Herlin na parang isang kalabit lang niya ay gogora na, di ba? So, kung type siya ni Herlin, baka ilibre pa siya ni Herlin, di ba? Pero, sorry, binalak ni Herlin Budol yung nag-message sa kanya ng ganito. At si Herlin Budol, mabuhay ka. Job well done. Diba? So, yun. So, tama yung ginawa ni Herlin. Alam nyo, sa totoo lang, bigyan natin ng yung dignidad natin. Hindi kayang bayaran ng kahit sino. Diba? Para lang to sa lalaking nagmamahal. Sa atin ng buo. Ganon. Wala nang mga ganyan-ganyan. Alam ko na ang pera ay kailangan ng mga tao at sana si Gob itulong na lang yun sa mga tao. Ang laki ha! So sayang din yung pambili din ng bigas yan ng mga taong bayan. Ganon! At para naman sa sumunod na chika, sabing ganon, ito nga, isa din sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon, sabing ang pambato ng Phuket sa Miss Universe Thailand. So, tingin mo Mama Sam, mas kaya niya kayang kabugin si Contep Mahanakon? To be honest, yes. Sa totoo lang, mas naniniwala ako kay Phuket na kaya niya mag-penetrate more than dito kay Contep Mahanakon. Dahil si Tarina, ewan ko kung ano yung meron sa beauty ni Tarina ngayon na parang, I think, over sa kakasali sa mga pageant. But, siyempre, support na lang tayo kay Tarina Botes, no? Kung ano man yung kaya niyang ibigay. Pero kung akong tatanungin mo mas nakikita ako na very strong
si Phuket, at yung nakikita ko kay Phuket ay kaya niyang maipanalo yung laban niya sa Miss Universe Thailand more than kay Bangkok. So, yun, kay Contep Mahanakon. So, sabi ko nga, iba yung presensya kasi ni Phuket eh. Mas strong, mas powerful. Kung ito yung gagawin nilang Miss Universe, si Phuket, aba, bongga yan. So, parang feeling ko, silang dalawa ang possible na mag last two standing, pero possible din na matalo ni Phuket si Contep Mahanakon na si Tarina Botes. But si Tarina, parang feeling ko naman magpiprepare naman siya ng bonggang-bongga para sa laban niya sa Miss Universe Thailand. Diba? So, yun. Good luck kay Tarina at good luck kay Miss Phuket. So, parang feeling ko silang dalawa ang malakas ngayon. Ang ganda ng Phuket, parang alam mo yun, yung confident niya, kita mo kagad. At laban. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika. Ito nga, ang Mr. International na si Kurt Bondat, sinagot ang basher. Sabi ng basher ay, para dapat pure Filipino lang, bawal ka here sa Pinas. Sabi ganon ng basher. Kaya sinagot siya ni Kurt Bondat ng bonggang-bongga. Ako para sa akin, sa totoo lang, minsan, ilagay din natin yung mga sarili natin sa tama. So, naiintindihan ko, may pinaguhugutan kung bakit ganun yung nasasabi. Pero, dapat din maunawaan din natin na, alam mo yon, yung posisyon na binabato natin doon sa tao. Kasi, naiintindihan ko si Brandon, kaibigan niya to si Kurt, at si Kurt pinagtatanggol si Brandon, and then ayun, so naglilinis kamay, yung mga ganon. Naiintindihan ko yung mga actions nila. Pero nandoon ako sa part na parang bilang Pilipino, wala din tayong karapatan na sabihan kung sino yung dapat at kung sino yung hindi. Kasi parang kapag ganon yung ginawa natin, ganon ba talaga ang asal ng mga pure Pilipino? Di ba? So, yon, di ba hindi naman? So, tayong mga Pilipino ay makatao. Tayong mga Pilipino ay mapagbigay. Tayong mga Pilipino ay mapag-intindi, mapag-unawa sa mga bagay-bagay. And then sana yung mga sinasabi natin, ilagay din natin sa tama. Ayun lang yung akin. Naiintindihan ko saan nanggagaling yung hugot na yan. Pero kasi ako, para sa akin, about kay Brandon, yes, naiinis ako doon sa message niya, pero hindi ako galit. Nandoon na parang, totoo ba yung sinasabi mo, Brandon? Hello, okay ka lang. Di ba? Pero hanggang doon lang ako. Kasi parang, feeling ko, may sarili akong buhay na dapat kong tutukan at pakialam ko naman sa kanila. Di ba? So, kung nandiyan sila, okay. Kung sumusupport sila sa mga Pilipino, good. Pero kung hindi, bahala din kayo. Hindi ko naman para supportahan din kayo. Ganun lang yung labanan. And then, nakita na natin kung sino yung hindi, kung sino yung good, kung sino ba yung talagang sincere, kung sino yung mga dapat. Pero kasi hindi dapat ma-divide-divide to na para lang sa pure Filipino to, happy to, ang Pilipinas ay para lang sa pure Pilipinas. Eh baka pag tinanggal may mga dugong banyaga dyan wala nang natira. Di ba? So, yon. Kasi halos lahat naman sa atin ay may mga dugong banyaga. So, walang makakapagsabi na, ito pure, ito happy to. Lahat tayo. So, nandoon tayo sa part na Pilipino tayo, ikaw may dugong banyaga or wala. Diba? So, Pilipino tayo. And then, iturin natin yung kapwa Pilipino natin na maayos. So, kung sila, hindi nila magawa yon, pero wag natin gawin sa kanila. Kasi tayo mga Pilipino, ang dapat na maging isang the best example sa mga kabataan na lumalaki. Tayo mga matatanda na Pilipino na dapat na magbigay ng magandang respeto sa bawat isa. So, yon. So, racist kasi kapag ganun na yung sinabi mo na parang, dapat ganito. Parang, tapos na yung issue na yan So, na-award na kung sino yung dapat ma-award So, nasa sayo na lang yun kung gusto mo siyang supportaan o hindi. Kung ayaw mo sa kanya, okay. Pero wag mong bastusin. Kasi, hindi ugali ng pure Pilipino ang bastos na asal. Di ba? Na katulad ng ipinakita ninuman na ikinagagalit natin. So, hindi tayo bastos. Kaya,
tigilan natin sila. Kumbaga, nasa sayo na yon kung gusto mo suportahan. Kung ayaw mo, wag mong suportahan. Pero wag mo silang bastusin. Kasi hindi naman deserve ng bawat isa na bastusin natin, di ba? So, yon. So, kumbaga, ikaw din, ayaw mo din binabastos ka. Kasi pambabastos na yan eh. Sa totoo lang. So, respeto. Kung ayaw mo yung nakikita mo, wag mong tignan. I-block mo, erase mo, ganon. Pero yung sasabihin mo na parang, dapat ganito. Sino ka para magsalita ng ganyan, di ba? So, tao ka lang din at tao din siya. Kumbaga, parang sana umasal tao tayo. Ganon! Ang hindi ko na gustuhan, yung the way kung paano ka magsalita. Pero, yung nararamdaman mo, naiintindihan ko yan. But, hindi mo kailangan magsalita ng ganyan para lang ma-express mo yung nararamdaman mo na galit ka sa kanila. Kasi useless. Ikaw lang din yung lalabas na masama. Sasabihin pa, ang Pilipino ba ganyan ba ang asal? Diba? So yun. Hindi ganyan ang asal ng Pilipino. Magpakatao tayo at matuto tayo maging tao sa kapwa natin. Yun lang po. So yan! Nakakaloka! Sakit sa ulo. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, anong masasabi mo, Mama Sam? Bea Milan Windorsky, Mala Oksana, at dito naman si Jennifer Barreto, Mala Nadia Ferreira. So anong chika mo dito, Mama Sam? Well, totoo naman. So hawigan din ba ang pag-uusapan? So ako para sa akin, syempre happy ako dahil maganda ang hawigan ng ating pambato. Hindi lang si Oksana, marami pa siyang nagiging kahawig. Pero nandoon kasi ako sa part na it's not about na kahawig siya ni Oksana o kahawig siya ni Nadia Ferreira. It's about sa personality at identity ng bawat kandidata na katulad ni Bea Milan at saka syempre ni Jennifer Barreto. So ngayon, ang titignan na lang natin dyan kung ano yung ipapakita ng bawat isang kandidata, kung ano yung kakayahan nila na mag-penetrate ng todo-todo, di ba? So yun. So ako para sa akin, naniniwala ako na may ibubuga ang bawat kandidata at naniniwala ako na well-prepared ang gagawin na laban ni Bea Milan Windorsky. So, abangan na lang natin yan. And then, tignan natin kung sino nga ba ang matitira sa dulo ng kompetisyon, kung ito nga ba si Jennifer Barreto or ito nga bang si Bea Milan Windorsky. So, sa kanila, good luck. Diba? So, yun. So, yes, not masaya dahil kung titignan mo, mas maganda yung pambato natin na maalam Miss Universe. Pero nandoon ako sa part na ipagdasal natin si Bea Milan na ma-execute niya ng maayos ang laban niya sa darating na Miss Universe. Yun lang. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.